radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. 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 Dalawang opisyal ng Department of Health na nahaharap sa iba't ibang kaso nagbitiw na sa pwesto ayon sa Malacanang. Balita. Balita. Pastor Apollo Kibuloy hindi mahaharap sa death penalty sa Estados Unidos sakaling ma-convict. Ayon naman yan sa Department of Justice. Balita. Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat, umabot na sa 22 ayon sa NDRRMC. Big time oil price hike asahan sa susunod na linggo. At sunog sumiklab sa isang residential area sa Pasay City. Kasalukuyang nasa ikatlong alarma. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng hapon. Dito ho sa programang DZRH Boom Balita sa pangalan ho ni Yuel Reyes. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Balita. Bago lamang ho sa detalye ng ating mga balita,
Labas po muna tayo ng ating himpilan at makibalita dyan sa naganap na sunog dyan ho sa bahagi ng Pasay City. RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang hapon at kamusta na ang sunog dyan sa Pasay? Go ahead, Edwin. Edwin, konting pihit, Edwin. Babalikan ho natin ang linya ng komunikasyon kay Edwin Duque, pero sa detalye muna ng ating mga balita. Kinumpirma ng Malacanang na 2 undersecretaries ng Department of Health ang nagbitiw sa pwesto. Ang mga nagbitiw na opisyal ay sina Undersecretaries Randy Escolango at Glenn Matthew Bagao. Itinalaga si Escolango bilang DOH Undersecretary noong August 1, 2025, kapalit ni Maria Rosario Vergire. Nahaharap siya sa reklamo sa Ombudsman kaugnay ng umano'y illegal na appointment at close procurement scheme sa DOH. Samantala, nahaharap rin sa graft and administrative complaint si Bagao dahil sa umano'y conflict of interest. Batay sa reklamo, isang kumpanya ang sinasabing pag-aari ng kanyang kapatid ang nakakuha ng 140.99 million pesos na health infrastructure projects noong 2025. Sa ilalim niya ng Health Facilities Enhancement Program ng naturang ahensya. Hindi mahaharap sa death penalty ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy sakaling ma-convict ito sa bansang Estados Unidos. Ito ang tiniyak ng Department of Justice kasabay ng pagsisimula ng pag-review nito sa extradition request para kay Kibuloy. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvanchan, sisiguruhin ng pamahalaan, partikular na ang DOJ, na hindi papatawan ng parusang kamatayan ng Kingdom of Jesus Christ founder. Giit ni Chan, naghahanda na ang ahensya para masigurong naayon sa treaty ang hiling ng US na i-extradite si Kibuloy bago maihain sa korte ang petisyon. Kumpiyansa naman ng DOJ na magkakaroon ng paborableng court ruling sa nasabing petisyon basta't nasusunod ang lahat ng requirements sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty. Balita. Umabot na sa 22 ang mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at ang pinalakas na hanging habagat. Ayon sa NDRRMC, 15 ang casualty mula sa Benguet kung saan karamihan dito ay namatay dahil sa landslide. Sa kabuuan, nasa higit 1.4 milyon na mga pamilya o katumbas ito ng higit sa 4.8 na mga individual. Yan ho ang bilang ng mga apektado ng kalamidad sa buong bansa. Higit naman sa 44,000 na individual ang kasalukuyan pa ring nanunuluyan sa mga evacuation center. Samantala, sumampa na sa higit 3.33 billion pesos ang halaga ng iniwang pinsala sa infrastruktura, habang aabot naman sa higit 689.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Balita. Sa iba pa natin mga balita, namumurong tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng oil industry sources, maaaring tumaas ng 3.75 pesos hanggang 4.25 pesos kada litro ang diesel. Habang 2.50 pesos naman hanggang 3 piso ang kada litro sa gasolina pagsapit huya ng August 18. Iniuugnay ang nakaambang taas presyo sa patuloy na pangamba sa supply ng ngis habang wala pang katiyakan kung kailan muling magbubukas ang Strait of Hormuz. Nakadaragdag din ang sa presyo ang pagbaba ng global fuel inventories, bunsod ng mga problema sa produksyon ng ilang refinery. Gayunman, maaari pang magbago ang final price adjustment dahil may natitira pang isang araw ng trading. Balita. 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Flash Report. Kapapasok lamang ho ng balita convoy ni BARM Chief Minister Abdulara of Macacua.
inambush. Alamin natin ang detalye mula kay RH19, June Di Makutak. June. Yes, kapapasok lamang itong balita, no? Kasi halos kanina ay palabas kami ng Mother Kabuntalan dahil sa ginanap na itong Bangsamoro Federalist Party Assembly kung saan ay nanumpa bilang miyembro si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Halos hindi kami makalabas dahil sa mayroon palang bomb threat. And then ito namang convoy ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, nung sila ay binapaypay na nila itong Barangay Bito dyan sa May Tabiran, bigla silang pinaputukan. At isa sa mga sasakyan ng Chief Minister ang umano'y tinamaan. Hindi pa masiguro kung may tinamaang tao doon sa loob at patuloy pa nating biniberipika ito. As long na ito namang nasabing ambush ay kinumpirma mismo at nakausap ko bago lamang ang Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at hindi naman siya nasaktan sa naturang pananambang itong ambush, at ongoing yung investigation dito at patuloy tayo nangangalap ng information kung may tinamaan ba dito sa nasabing sasakyan o tinamaan ng bala. Yan lang muna ang ating maibigay na details. May kugnayan dito sa nangyaring panambang sa convoy ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa habang palabas ng Barangay Gambar ngayong hapon. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH19, June Di Makutak. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH. Flash Report! Antabayanan ho natin ang development sa storya na yan. Dito lamang ho sa DZRH News. Sa iba pa nating mga balita, epektibo na ngayong Sabado, August 15, ang 12 pesos per liter fuel subsidy para ho yan sa mga PUV driver. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 1,800 pesos ang matitipid ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng naturang fuel discount. Matatandang itinaas sa 12 pesos mula sa dating 10 pesos ang per liter subsidy ng pamahalaan na unang ipinatupad noong buwan ng Abril. Sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, ang tinaasang fuel subsidy ay bunsod ng nararanasan pang krisis sa langis, dulot na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Balita! Balita! Samantala, balikan na natin si RH23 Edwin Duque. Kaugnay pa rin ng i-establish ulit natin ang linya ng komunikasyon. In the meantime, isinailalim na ho ngayong araw o ngayong sa mga oras na ito sa yellow alert ang Visayas Grid simula ngayong alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ayon ho sa NGCP, nasa 2,487 megawatts ang available capacity ng grid habang 2,337 megawatts naman ang peak demand. Kabilang sa mga dahilan ng yellow alert ang hindi pagtakbo ng malalaking coal plant. Gayon din ang limitadong power import mula sa Mindanao dahil sa maintenance outage ng GNPK2. Balita! Balita! Balikan natin ang nangyaring sunog sa Pasay City. RH23 Edwin Duque. Edwin. Kyle, natupok halos 100 kabahayan ang natupok na ito'y gawa sa light material. Makaraang masunog itong looban ng gilid ng creek sa sakop ito ng Dandan Street dito sa Alvarez, Tramo, Barangay 51 sa Pasay City. Ayon kay Kagawad Ariel Valenzuela, nasa kalagitnaan ng compound ang sunog kung saan ay nasa 200 pamilya ngayon ang nawalan ng tirahan na puro gawa ito sa light materials. Ayon naman dito kay Kenneth Roca, katabing bahay nung nasunog, ito'y nakaamoy umano sila ng sunog na wire ng kuryente at lumalabas na naiwang nakasaksak sa kuryente yung pinagmulan ng sunog hanggang maglebe ito. At dahil nga doon sa maliit yung bahay na light material,
mabilis na kumalat, halos ubos na itong pinaka-compound ng naturang lugar. Yung mga nakatira ay nasa mga gilid-gilid na lamang ng kalsada at iba naman ay nandito sa may gilid ng creek at ito yung nagsisilbing pinaka-exit nila. Pero pahirapan yung pagpasok ng mga pamatay sunog dahil masisikip yung mga daanan at yung nandun sa gilid ng creek sa tawid, itinatawid pa yung pinaka-hose ng yung gamit na bumbero kaya nakapasok dito sa may looban. Pero kung yung mga sasakyang malalaki na pamatay sunog naman, andito sa may kahabaan pa rin ng Buendia na patungo dito sa may Edison Street. Samantala't wala pa rin matiyak, di pa rin tiyak kung ano ang sandi na sunog base lamang doon sa sinabi ng ilang residente, pero patuloy pa rin ngayon ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Protection dito sa Pasay at malaman din kung magkano ang pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan at yung isang bodega dito na pinakaponduhan, istakan ng mga toga ng mga estudyante ay pinagsisikapan pa rin itong apulahin dahil nagsisilbi lamang yung firewall ang pinakapananggalan nito para mapigil ang masunog na madamay pa yung ibang kapitbahay. Sa ngayon ay halos tupok na. Mausok na lamang at patuloy pa rin inaapula at nagkakaroon ng mapping operation ng Bureau of Protection upang makita kung ano yung mga malagang bagay ba na maaari pa nilang isalba. Mula pa rin dito sa Pasay City, RS23, at ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Balita! Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Samantala mula sa Pasay City, dako ho tayo sa Batangas. Meron hong mag-asawang namatay matapos makuryente. Ibalita mo yan RH30, Eric Dastas. Eric. Dahil kapwa binawi ng buhay ang mag-asawa matapos makuryente habang may kinukumpuni sa kanilang piggery sa sitio Mahabang Parang, Barangay Malaruhatan, Lian, Batangas. Kilala ang mag-asawang biktima na sina Clemente Mendoza, 60 anyos, at Lorena Mendoza, 59 anyos, residente ng naturang lugar. Ayon sa investigasyon ng Lian Municipal Police Station, may ginagawa sa piggery si Mang Clemente nang mapansin nito ang isang wire na nakalawit. Subalit ang hawakan nito ay di napansin na naka-expose na ang wire. Sa bilisan niya ng pangyayari ay napasugod ang asawa nito at nahawakan din si Mang Clemente na isugod pa sa Apacible Memorial District Hospital ang mag-asawa. Subalit hindi na rin nga ito nailigtas ng mga doktor. Ito si Eric Tastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Balita! Maraming salamat RH30 Eric Dastas. Babalikan ho natin ang detalye ng ating iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas, ang ating oras 21 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon. This time check is brought So good! Hormeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dumb! Hormeo so tanghon! Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita. Boom Balita. 5:27 na ho ng magandang hapon.
Bago lamang ho sa detalye ng ating mga balita, labas pa rin tayo ng ating himpilan. At tanggap muna tayo ng konting good news. Ayan, kulay, buhay, handog ng Hope in Me Club naghatid ng saya sa mga kabataan dyan ho sa Bacoor, Cavite. Alamin natin ang latest mula kay Iza Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Iza, magandang hapon. Sa Kyle, tama ka dyan dahil matapos ang pagbahang epekto dulot ng habagat ay naghatid saya ang Hope in Me Club sa mga kabataan ng Talabado sa Bacoor, Cavite, isa sa mga coastal area na labis na naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa pamamagitan ng kanilang free art workshop, ang Kulay Buhay. Dinaluhan ito ng humigit kumulang 100 mga bata kung saan iba't ibang mga aktibidad din gaya na lamang ng storytelling, drawing, coloring session at iba pang arts and crafts activities ang hinanda para sa kanila ng Hope in Me Club sa pangunguna ng kanilang founder and president na si Doktora Maria Cristina Ignacio Alberto o mas kilala bilang Doc Tina, kasama rin ng mga volunteers at scholar ng kanilang organisasyon. Aniya, isa ito sa mga paraan na kanilang naisip upang maabot ang ating mga kababayan, higit lalo ang mga kabataan para mabigyan ng proyektong magpapalawak ng kanilang kaalaman kasabay ng pagpapanatili ng isang malusog na pamayanan sa pamamagitan din ng kanilang isinasagawang mga feeding mission, kung saan ito lamang ang nagdaang araw ay kanilang isinagawa ang pamamahagi ng 1,000 pizza na nadugtungan pa, no? Maraming humiret kasama Kyle, no? At nadugtungan nga ito ng proyektong 10,000 pizza sa iba't ibang bahagi rin ng Cavite. Kasama Kyle, may ngiti sa labi ang mga bata nang matapos ang programa dahil bukod sa aktibidad na inihanda para sa kanila, ay uwi din nila ang mga art materials na siyang panimulang gamit upang masimulan nila na iguhit at kulayan ang munting mundong kanilang sisimulan. Ito si Iza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Iza Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Balita. Alas 5:30 na ho ng hapon, sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang mga kumakalat na balitang nasa Davao City siya upang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, isang steel company ang pakay ng NBI at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa kanilang operasyon. Ang paglilinaw ay matapos i-raid ng NBI ang Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang dahil sa umano'y paggawa ng substandard reinforcing bars na may radioactive materials. Reaksyon din ito ni Matibag sa gitna ng mga espekulasyong nagtungo siya sa Davao para arestin si De La Rosa na mayroon umanong outstanding arrest warrant mula sa International Criminal Court. Samantala, naisumite na sa Senate Impeachment Court ang lahat ng bank at financial records na ipinapasabina kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantog Jr., lahat ng bangko at financial institutions na inisyuhan ng sabina ng korte ay nakapagpasa na ng mga hinihingi sa kanilang dokumento. Kabilang aniya rito ang certified true copies ng financial records na hiniling ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Ang mga naturang dokumento ay gagamiting ebidensya sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Kaugnay ng balitang yan, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na payagan ng oral arguments kaugnay ng kanyang motion to quash sa kinakaharap na grave threats case. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ng Vice Presidente, mahalagang dinggin ang kanilang mga argumento dahil sa malawak na epekto ng kaso. Hiniling din ng kampo ni Duterte na huwag munang maglabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente habang hindi pa nare-resolba ang usapin sa jurisdiction ng korte. Sinampahan ng Department of Justice si Duterte ng kasong grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong November 2024 tungkol kina President Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Iginiit naman noon ni Duterte na walang basihan ang mga reklamo laban sa kanya. Samantala, ibinasura na ng DOJ ang hiwalay na reklamong inciting to sedition.
8 testigo naman ang ihaharap ng prosekusyon sa bail hearing ni Senator Rodante Marcoleta at kanyang mga co-accused sa kasong plunder. Unang sinabi ng prosekusyon na nais nilang iharap ang lahat ng 12 witnesses na nakalista para sa trial proper, ngunit kalaunay ibinaba nila ito sa 8. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, bibigyan nila ang prosecution team ng 9 na trial days para sa kanilang presentasyon upang patunayan na may malakas na evidence of guilt laban sa mga akusado. Nabatid na kinasuhan ng plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Marcoleta dahil sa undeclared na 75 million pesos campaign donations na natanggap niya mula sa kanyang co-accused na sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at si Aristotle Viray. Balita. Maaari pa ring humawak ng committee memberships at maghain ng mga panukala sina detained Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ito ang iginiit ni Senator Erwin Tulfo sa gitna na nagpapatuloy na negosasyon para sa committee assignments ng mga senador. Inihalimbawa ni Tulfo ang naging kaso noon ni dating Senator Laila De Lima na patuloy na nanungkulan bilang mambabatas at humawak ng committee membership kahit siya ay nakakulong. Ayon kay Senator Erwin, duly elected officials pa rin sina Marcoleta dahil nananatili silang inosente hanggat hindi na patutunayang guilty sa mga kinakaharap nilang kaso. Gayunman, nilinaw ni Tulfo na hindi papayagang bumoto sa plenary sessions ang mga kasamahan nilang nakakulong. Balita. Sa iba pa nating mga balita, bineberipika ng Armed Forces of the Philippines ang report na may isang Pinoy na nasawi umano habang nakikipaglaban para sa Russia sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon o balidasyon hinggil dito, gayon din sa pagkakakilanlan ng nasabing Pinoy. Git ni Padilla, hindi pa sila maaaring maglabas ng anumang statement hanggat hindi pa natatapos ang kanilang verifikasyon. Ginawa ng AFP ang pahayag kasunod ng ulat na isang Ukrainian news agency na isang 37 anyos na Pinoy ang umano'y napatay habang nakikipaglaban para sa para sa Russian military sa Donetsk region. Batay sa Defense Intelligence ng Ukraine, nito lamang January 2026 na makakuha ng Russian visa ang nasawing Pinoy na tubong Metro Manila at lumipad patungong Russia noong Abril. Mayo at 3 nang lumagda ito ng kontrata sa Russian Armed Forces at kalaunay sumailalim sa isang linggong military training bago idineploy. Magbabalik ho ang programang DZRH Boom Balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, 5:35 ng hapon. Ang oras na yan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao. Pilipinas ang oras, 20 minutos bago mag alas 6 ng gabi. Boom! Balita! Boom! Balita! Labas muli tayo ng ating himpilan. Makibalita tayo ngayon sa MMDA. Kamusta na ba ang sitwasyon ng mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila? Sapagkat medyo maganda-ganda na ang panahon. So may pagkakataon pa hong lumabas at mamasyal ang mga mamamayan. Kamustahin nga natin ang daloy ng ating trapiko mula sa MMDA Metro Base, si Ma'am Tess Ignacio. Ma'am Tess, magandang hapon at welcome po sa DZRH. Yes, magandang hapon po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Sa may southbound lane, pagsapit po dito sa may approach ng Kaingin Road, may kabagalan na po ang daloy ng masakyan patungo dyan sa may Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Kamuning at may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may Monte Tipidad patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na po ang daloy ng masakyan. Muli lamang po itong babagal pagsapit dito sa may approach ng Tawason patungo dyan sa may Santolan. After ng Santolan, may kaluwagan na po hanggang makarating dito sa may Connecticut. Subalit muling babagal yan pagsapit dito sa may approach ng Ortigas Flyover hanggang makarating ng Shaw Boulevard. After ng Shaw Boulevard, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Boni. Subalit may kabagalan na po pagsapit dito sa may approach ng Guadalupe patungo dyan sa may Magallanes. Tuloy-tuloy po ang kabagalan na yan patungo dyan sa may Taft Avenue. Pero after ng Taft Avenue, may kaluwagan na po yung mga patungo dyan sa may Rojas Boulevard. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng FB Harrison patungong Taft Avenue, may kabagalan pa rin ang daloy ng masakyan. After ng Taft Avenue, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Magallanes. Subalit may kabagalan na pagdating dito sa may approach ng Chino Roses patungo dyan sa may Buendia.
Luluwag lamang po yan pagsapit dito sa may Kalayaan patungo ng Guadalupe. Subalit pagdating sa may approach ng Pioneer, muli po tayong makakaranas ng kabagalan hanggang makarating dito sa may Guadix. After ng Guadix hanggang makarating dyan sa may White Plains, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan na ating mararanasan at muling babagal yan pagdating dito sa may approach ng Santolan hanggang makarating po ng Ermin Garcia. After ng Ermin Garcia, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Quezon Avenue at muli tayong makakaranas ng kabagalan pag after ng Quezon Avenue hanggang makarating po dito sa may North Avenue. Tuloy-tuloy na po ang kaluwagan after dito sa may Corregidor patungo ng Muñoz, subalit pagsapit dito sa may Oliveros, muli po tayong makakaranas ng kabagalan hanggang makarating po dito sa may 8th Street. After ng 8th Street, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Monumento. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nagulat. Maraming salamat, Ma'am Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. Balita. Balita. So ibig sabihin, medyo konti lang naman yung mga kalsadang nakararanas ng medyo moderate yung daloy ng trapiko. Pero in general, maluwag ho ang ating mga kalsada ngayong hapon. So sa mga nasa biyahe, sa mga oras na ito, sa ating mga kababayang nakikinig sa ating himpilan ngayong alas 5:44 na ho ng hapon, whether kayo ay nasa inyong mga private cars o kayo ay mga nagka-commute, sa mga nakasakay sa bus, sa mga jeep, sa mga taxi, ingat-ingat ho. At sana ho may dala pa rin kayong payong kasi hindi naman porket umaraw ngayon hindi na ho magiging maulan. In fact, sinabi ho ng Pag-asa na posible pa rin maranasan ng mga pag-ulan ngayong weekend. At sa climate outlook naman ng Pag-asa, ngayon hong buwan ng Agosto, asahan pa rin natin na magiging maulan. Pero pagdating ho ng buwan ng Setyembre, pagsisimula ng bare months, sa Luzon, mababawasan ho kahit papano yung mga pag-ulang nararanasan. Mas magiging maulan ho sa part ng Mindanao. Ayun, at kasalukuyan ho, umiiral pa rin yung El Nino. Ibig sabihin, sa mga susunod na buwan, asahan ho natin yung bahagyang pagtaas ng temperatura o mas mataas ng konti sa pangkaraniwang temperatura. Yan ho yung mararanasan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa entrada ng 2027. Pero sinabi ho ng Pag-asa na hindi ho ibig sabihin nasa El Nino pa rin tayo, hindi na ho tayo makakaranas ng mga pag-ulan. At mayroon pa rin tayong inaasahan na 7 hanggang 11 na bagyo. Yan ho yung posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o mabuo sa ating bansa bago ho matapos ang 2027. Balita. Magandang hapon sa ating mga tambay at listeners, sa ating viewers at listeners sa ating YouTube Live via DZRH News Television. Mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel. Ayan, magandang hapon kay Ma'am Teresita Atienza. Ayan, parang puro siya lang yun nandito sa YouTube. Ayan, si Kuya Antonio Carrasco. Ayan. At magandang hapon din kay RF Bausa, kay Ivy Gutierrez, kay Margarita Guevara at kay Rolando Santarin Muni. Ayan, all the way from Caloocan. Ayan, babalikan ho natin ang iba pa natin mga balita. Tuloy-tuloy pa rin ho ang programang DZRH Boom Balita. Magbabalik ko kami makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, 14 na minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod.
Pasok alas 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Sunday. Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RH-TV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayong pong Sabado. Ano po? Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang... Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. 10 minuto na lamang ho bago mag-alas 6 ng gabi. Unahin na natin sa ating chapsuy na mga balita. Ang balita mula sa ibayong dagat. Nasawi ho ang 7 katao habang 3 naman ang sugatan sa isang Israeli airstrike. Dan ho sa Ansar, Southern Lebanon. Ayon sa state-run National News Agency, nagpapatuloy ang search and rescue operation ng mga paramedic sa mga biktima na natabunan ng mga gumuhong debris sa kabilaan niya ng tigil putukan ng bansang Israel at Hezbollah group na ipinatupad noong June 20. Halos araw-araw pa rin umano ang mga pag-atake ng Israel sa Southern Lebanon, kabilang sa tinamaan ng strategic Ali Tahrir Hill na tanawang ilang bahagi ng Nabatiye at mga pangunahing kalsada patungo rito. 7 beses nang nag-uusap ang Lebanon at Israel pero tumanggi pa rin ang grupong Hezbollah na mag-disarm at iginiit ang tuluyang pag-alis ng Israeli forces sa Lebanon. Mula naman nang sumiklab muli ang digmaan noong March 2, mahigit na sa 4,000 individual ang nasawi sa bansang Lebanon dahil sa Israeli strikes. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At sa ating balitang sports, lalo pang umangat sa world rankings ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala bago ang kanyang pagsabak sa Cincinnati Open ngayon. Naabot ni Ayala ang career high na world number 18 batay huyan sa WTA live rankings. Kasunod ang matagumpay nitong laban sa Mubadala DC Open at pagpasok ni Ayala sa round of 16 sa National Bank Open sa Toronto.
Ngayon, kasadong humarap sa round of 64 ng Cincinnati Open ang tennis sensation matapos itong makakuha ng first round bye. Makakaharap nito si Elina Gabriela Rus ng bansang Romania na kasalukuyang nasa rank 74 ng WTA rankings. Huling nagharap ang dalawa sa 2024 US Open kung saan tinalo ni Rus si Ayala para sa main draw ng Grand Slam competition. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At sa ating balitang showbiz, isa hong malungkot na balita sapagkat pumanaw na si Miss Earth Indonesia 2025, Putri Andrihani Jovica sa edad na 25. Kabilang si Jovica sa mga lumaban sa silver edition nito na ginanap sa Pilipinas. Bukod dito, naging runner-up din siya sa ginanap na Miss Grand Indonesia 2025 beauty pageant. Inanunsyo ng Miss Grand Indonesia ang pagkamatay ng beauty queen sa kanilang Instagram post. Nagpaabot din sila ng pakikiramay at panalangin para sa mga naiwan nitong mga kaanak at mga mahal sa buhay. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Dako na tayo sa ating kakaibang balita. Lolang nakapagtapos ng senior high school, tuloy ang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at maging isang mamamahayag. Sino kaya si Lola? Alamin natin yan sa kakaibang balita ni Jackie Resho. Jackie! Natatandaan niyo pa ba ang nag-viral na lolang nakapagtapos ng senior high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS noong 2019? Siya si Lola Lolita Escal na hanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa marami at patunay na dreams do not have an age limit. Sa edad na 69 na taong gulang, patuloy pa rin sa pag-aaral si Lola Lolita at kasalukuyang kumukuha ng Bachelor of Arts in Journalism sa University of Rizal System sa Angono. Ngayon, isa na siya sa mga third year student ng AB Journalism habang patuloy na ipinagpupursige ang kanyang pangarap na maging isang mamamahayag. Patunay si Lola Lolita na hindi hadlang ang edad sa pag-aaral at pagtupad ng pangarap. Kaya padayon, Lola Lolita. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, Jackie Resho, sa iyong kakaibang balita. At kay Lola Lolita, good luck ho. At sana mag-enjoy ho kayo sa inyong kursong journalism at kita-kit sa field. Ayan. Ay, sa ating mga kababayan na may planong bumiyahe mamayang gabi hanggang sa bukas, meron hong isinasagawang gagawing weekend reblocking and road repair ang Department of Public Works and Highways. Partikular ho dyan sa bahagi ng C5 Road sa tapat ng UP Town Center hanggang sa corner ng CP Garcia Avenue sa Quezon City. Ngayon din ho sa Payatas Road. Mula ho sa Petron Gas Station patungong Salcedo Street. Diyan pa rin sa Quezon City at Payatas Road, San Miguel Street patungong Wilcon. Ayan, ang ayon ho sa abiso ng MMDA, isasagawa ho itong reblocking at road repair activities tuwing gabi hanggang madaling araw, 11 p.m. o alas 11 ng gabi hanggang bukas ng alas 5 ng umaga hanggang sa araw ng Lunes. So ibig sabihin bukas pagsapit ho ng Linggo ng gabi, magkakaroon pa rin ho ng mga pagkukumpuni ang DPWH sa mga nabanggit kong kalsada. So sa panig ho ng mga motorista, dumaan po muna tayo sa mga alternatibong ruta at planuhin ng maaga ang inyong mga biyahe para makaiwas ho kayo sa abala. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Sabado ng hapon. Sa pangalan ho ng buong puwersa ng DZRH News, sa ating Radio Tech at sa ating Television Tech. At of course sa ating mga nakasamang classmate, ang ating mga bagong interns dito ho sa DZRH News, sina Hannah Grafil at Stephanie Arcilia ng Universidad de Manila at sina Dan Cristobal at Sapphira Gordon ng aking alma mater, ang Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa Campus. Maraming salamat sa inyo sa mga sumama ho sa ating programa at hindi bumitaw sa ating linya. Ayan, maraming salamat sa inyo at samahan nyo pa rin ako mamayang gabi.
mamayang alas 7 ng gabi sa aking programang Hanap Buhay Diaries. At of course, mamayang alas 9 naman sa programang Sa Pool Sabado. Muli sa pangalan ho ni Yuel Reyes, ako po ang inyong nakasama ngayong hapon. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Spotlight. Makakasama niyo po dyan si Sister L, si Miss Elaine o Mrs. Elaine Apit Manalo. Kami ho'y magpapaalam na. Bye! Oras na natin, 2 minuto na lang bago mag alas 6 ng gabi. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi.